nakasuot ng ganito. Hindi ko alam kung makikilala ako ng aking nanay. Ang gwapo ng lalaking ito. Pero kung bigla akong lalapit ng ganito, hindi ba ito masyadong biglaan? Ikaw ang bagong bodyguard ngayon, Li Tianyu. Mukhang matagumpay ang disguise ko. Ang outfit na ito ay bagay sa pangalang Tai New. Kung bababa ako ngayon, madudurog ako. Nakatakdang pakasalan ng anak ng pamilya G. Hindi ako pwedeng bumaba. Tama. Ako si Li Tianyu na ngayon lang nagsimula. Nakuha ko. Ginoong G. Siya, Siya ang bagong bodyguard. ang isang maliit na bean sprout lang ba kayang protektahan si Mr. G? Ano ang sitwasyon sa loob? Ang engagement party para kay President G ay nakansela na. Ang iyong fiancé para harapin ka kasama ang ina at anak na iyon, ang lupit ng puso. Itong babae. Babayaran ko siya sa kalaunan. Mukhang bastos din siya. Nakakainis. Ang pangalan mo ba ay Li Tianyu? 5 taon ng pagsasanay sa Special Forces, ang pambansang libreng male boxing champion. Siya ay nagsilbi sa maraming lihim na gawain sa seguridad. Maganda ang kanyang resume. Sa totoo lang, hindi ako. Ang ating amo na si G ay sikat sa pagiging mapagbigay. Kung ikaw ay magiging bodyguard niya, hindi lang libreng pagkain at tirahan, kundi pati 20,000 buwan ng sweldo. Magkano? 200,000. Ito ay malinaw na aking Diyos ng kayamanan. Ako ay nag-training ng martial arts mula pagkabata. Okay lang na maging bodyguard. Ako, Li Tianyu, ay sumusumpa na susunod kay G at maglilingkod para kay G. Umalis ako nang nagmamadali, walang pera, kung ikay mag-swipe ng card. Siguradong malalaman ng iyong kapatid. Kailangan ko talagang magmadali. Maghanap ng matatag na trabaho. Naku! Nahanap na ako. Maganda ang iyong pecs. Ipagpatuloy mo. Anong pectoral muscles? Ito ang totoo kong 36C. Itong villa. Huwag mong sabihin na sa pamilya Wen natin ito. Kahit ang pamilya G ay hindi kayang bumili ng ganoon kalaking villa. Ang bago kong amo? Ano ang background niya? Hoy, Pepe, anong meron? Tang nasaan ka? Pero huwag kang lumabas. Kung tumakas ka, ang fiancé mo ay wanted ng buong syudad. Pumunta ka sa impyerno. Pumatol ka sa akin? Kilala mo ba ang pamilya G? Ang young master ng pamilya G ay kapatid ko. Ako, Teka lang, isang pangalawang ninuno na may masamang ugali. Pinilit mo akong magpakasal? Ang palaka ay gustong kumain ng karne ng sisne. G, mag-ingat ka. Ako ang asawa ni G. Pumatol ka sa akin? Pakawalan mo ako. Baka ito ba ang tumakas na kasintahan ng amo? Wenchin, narinig ko na tumakas ang walang konsiyensya mong fiancé. Bakit hindi mo na lang ako pakasalan? Li Tianyu, tigilan mo siya! Tumatawag si nanay sa ganitong oras. Pinipilit niya akong umuwi at magpakasal. Mas mabuting mag-update muna ako na ligtas ako para hindi sila masyadong mag-alala. Nanay, hindi ako uuwi para magpakasal. Nasa labas ako ngayon at nakahanap na ako ng trabaho. Gusto kong suportahan ang sarili ko. Huwag kang mag-alala.
Wentang, umuwi ka na agad. May sakit ang nanay mo. Ano? Uuwi na agad ako. Tatay, nasaan si nanay? Nako, naloko tayo. Tatay, bakit namin pinakasalan si Tangtang sa pamilya G? Noong bata pa si Tangtang, iniligtas siya ng ina ni Wenchin at nangako na magpapakasal ang dalawang pamilya. Pero nitong mga nakaraang taon, pinapalaki ng madrastra ni Wenchin ang apoy. Sinasabing hindi nag-asawa si Wenchin at hindi maaaring magmana ng ari-arian ng pamilya. Ang kasalukuyang ari-arian ng ina ni Wenchin ay kukunin ng mistress at ng anak sa labas. Dapat magpakasal si Tangtang upang ma-secure ang negosyo ng pamilya ng ina ni Wenchin. Pero, oy, Hayaan si Wentang na umakyat doon. Kapag dumating ang pamilya G, hayaan si Wentang na humingi ng tawad. Bastos. Alam mo ba ang pamilya G at pamilya Wen ay may magkanong negosyo? Maaari mo na lang putulin ang engagement. Sinabi ng pamilya Wen na gusto nilang humingi ng tawad sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Wenchin, tingnan mo. Pinagagalit mo ang iyong ama. Dapat kang maging masunurin. Masama ang relasyon ko sa tatay ko. Hindi tama para sa iyo. Wala akong panahon na panoorin kang umarte. Tumigil ka dyan. Kung hindi ka titigil, babasagin ko ang pulseras ng nanay mo. See? Pupunta ako sa bahay ng pamilya Wen. Gusto kong makita kung anong lansi ang gagawin ninyo. Kailangan nating maghanap ng paraan upang makuha ang taong iyon, Miss Wen. Huwag mong hayaang pakasalan niya ang iyong kapatid. Bata pa si Tangtang at ignorante. Sa totoo lang, gusto ko pa rin si Wenchin. Nung bumalik ako, sinabi kong gusto kong humingi ng tawad kay Wenchin. Magpapatuloy ang kasal ayon sa plano. Humingi ng tawad at magpakasal. Sino ang kausap ni tatay? Baka iyang bastos na lalaki mula sa pamilyang G? Hindi, tiyak na hindi ko siya mapapakasalan. Hindi ko inaasahan. Wenchin, ang laki mo na. Magkaibigan kami ng iyong ina. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakampi. At hindi kita hahayaang apihin. Pupunta ako at hihilingin kay Tangtang na humingi ng tawad sa iyo. Bibigyan kita ng paliwanag. Ang mga magulang ni Wen ay tila hindi nagsisinungaling. Maaaring ayang panganay na anak na babae ng pamilyang Wen ay sarili niyang ideya. Sige, makikipagkita ako kay Wentang. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Burst. Tangtang, nandito si Wenchin. Kuya, sobra kang nakakatakot. Tinakot mo ng sobra ang babae, kaya tumakas siya sa bintana. Haha, Ito ang paliwanag ng pamilya Wen sa akin. Habulin mo siya. Kailangan kong mahuli ang babaeng ito. Okay, naglakas loob kang udyukan ng mga magulang ko at nagsinungaling sa akin para magpakasal. Minamaliit kita noon. G. Wenchin, hindi mo deserve tumira sa ganyang magandang bahay. Mas mabuting ibigay mo na lang sa akin ng kusang loob. Ito ay pag-aari ng aming madam. Ikaw na anak sa labas. Paano ka nangahas tumira dito? Sige, tumahol ka lang. Ano ka ba? Talunan ka. Naglakas loob kang tamaan ako. Anong gagawin mo sa Diyos ng kayamanan ko? G. Wenchin, ito ang guwardiya na inupahan mo. Para siyang usbong ng Monggo. Turuan mo siya ng leksyon. Huwag kang pumunta dito.
Halimaw ka. Lumayo ka sa akin. Tulong! Humingi ka ng tawad sa amo ko ngayon. Kung hindi, Kuya, ayaw ko ng kahit ano. Mali ako at ayaw ko na ng bahay ko. Ilayo mo siya sa akin. Nakikiusap ako. Palabasin mo sila. Huwag mong dumiin ang villa ng nanay ko. si, amo. Tayo ka. Tulungan mo akong tumayo. Hindi kita hahayaan. Bakit mo ako ganyan titigan? Baka may naipakita akong kahinaan. Sabihin mo, sino ka? Hindi ako si Li Tianyu. Pero hindi lang ito pagkakaunawaan. Pwede kong ipaliwanag. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Babae kaya ito? Paano nagkaroon ng napakaguwapong lalaki? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo na lumapit sa akin? Wala akong inutusan. Hinahabol din ako ng mga kaaway ko. Kaya napilitan akong at nagsinungaling para manatili dito. Pero wala akong masamang intensyon. Mas mabuting hindi ka nagsisinungaling. Ano pangalan mo? Wen. Venran. Sir G, itong si Wenran ay lumitaw ng kakaiba. Baka ipinadala ni Zhang Ping o palayasin mo muna siya. Hindi, tingnan ko. Kung anong mga laro ang kaya nilang gawin. Umalis ka sa daan ko. Wenchin, bakit hindi man lang ako makapasok sa bahay mo ngayon? Palagi niya akong pinipigilan. Sir G, si Miss Song Suli ay nagpumilit na pumasok at hindi ko siya napigilan. Vinkan? Palayasin mo siya. Si, Sir G. Kumusta naman si Li Tianyu dati? Bakit mo siya pinalitan ng isang napakaguwapong lalaki? Hindi ba ako gusto ni Wenchin? Dahil ba sa lalaki ang gusto niya? Miss Su, pakibalik po. Bakit ka naaapi? Binabalaan lang kita. Isang maliit na bodyguard ka lang at umaasa sa iyong kagandahan. Harap mismo ni Kuya Wenchin. Nagmamaganda. Ang tapang mo namang ganyanin ako ngayon? Hintayin mong makasal ako kay Kuya Wenchin, maghihirap ka. Baliw ang babaeng ito. Lalaki ang identity ko ngayon. Nagseselos pa siya sa lalaki. Sige, saktan mo ako. Naniniwala ka? Sasabihin ko kay Kuya Wenchin ngayon. Sisibakin kita. Hindi pa ako ginaganito. Hindi pa ako naaapi ng ganito. Dahil lahat iyan kay Master G. Ang tumira sa bahay ng iba ng ganito, hindi na ako mananatili kahit isang segundo. Gusto ko nang iputol ang engagement ngayon. Hoy, Taipei. I-text mo sa akin ang number ng panganay na anak ng G. Miss, nagbibiro ka ba? Wanted siya sa buong syudad. Hindi ka nagtatago ng maayos, pero kusa ka pa ring sumusuko para mahuli. Hinahabol niya ako. Gusto lang niya akong pakasalan. Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin. Ang tapang mong isipin ako? Yayain ko siyang makipagkita para iputol ang engagement. Sabihin mo, Dapat numero ni Miss Wen iyan. Dapat siya ang humingi ng tawad sa iyo. Baka kasama ng ina at anak ni Zhang Ping, pagsasabuatan? Masarap ang pait? Gusto mo bang sumagot o hindi? sagot. Gusto kong marinig. Ano ang kailangan niyang ipaliwanag? Ikaw ang panganay na anak ng pamilya G, di ba? Sabihin ko sa iyo. Para sa isang tulad mo na umaasa sa background ng pamilya mo at gumagawa ng masama, hindi mo ako maaring pakasalan. Hindi ba't hinahanap ka sa buong lungsod? Sa Yunlan Cafe,
Magdidiborsyo tayo bukas ng hapon. Kung hindi ka darating, apo ka na. Hayaan mong may pumaligid sa akin sa Yunlan Cafe. Walang isang langaw ang pinapayagang lumabas. Itong binatang Panginoon ng Pamilya G. Hindi ako nagpapakita, pero hinahanap ako sa lahat ng dako. Hahanapin ko siya. Hindi siya mangahas na pumunta. Nasaan ka? Baka hindi siya mangahas pumunta. O ayaw mo bang putulin ng kasunduan? Narito. Bakit nandito ang amo? At mukhang napakapangit. Hindi niya iniisip na lumiliban ako sa trabaho at lumalabas para sa kape. Amo, nandito ako. Itong babaeng ito, hindi ko siya hahayaang mawala. Hindi makonekta ang numerong tinawagan mo. Sasagot po ako ng tawag. May mali ba sa akin? Lalaki si Wenran. Paano ko siya pagdududahan? Wentang, nasaan ka? Nakausap ko na ang mga magulang ko. Hindi kita pipilitin na magpakasal. Umuwi ka na agad. Buti kong kapatid. Sinabi mo rin yan dati. Naaalala ko pa ang sampal mo. Huwag na nating banggitin ang mga nakaraan. Magkakaroon ng charity dinner sa loob ng 3 araw. Sumama ka sa akin bilang date. Hemp. Hindi pwede. Si G ay naghanap sa loob at labas. Walang bakas ni Miss Wen. Baka hindi siya dumating. Niloko na naman ako ng babaeng ito. Itong binatang si G, hindi ba sinabi niyang darating siya? Pero wala. Baka tumakas siya sa huling minuto? Wala na si Wenran. Mukhang wala sa magandang mood ang amo ngayon. Mas mabuti nang huwag akong magkagulo. Maniningil ako sa binatang G sa susunod. Talaga namang siya ay isang kapitalista. Gabi na, at hindi ka pa rin nagpapahinga. Hayaan mo akong magbantay dito. Ang komperensya ng media ni G bukas ay napakahalaga, ngunit ang iyong kalusugan ay mas mahalaga. Dapat kang matulog ng maaga. Haha, bakit pakiramdam ko na parang nakita ko ito sa isang makasaysayang drama sa korte? Hindi ba ito ang emperador na nagpuyat magdamag para magrepaso ng mga papeles? At ang kanyang eunuko na si Su? Ang pulong-pulong na ito. Kung ang ating kumpanya ay maaaring maging pampubliko o hindi. Ang bagay na ito ay dapat hawakan ng maingat. Wenran, ang kaligtasan ng lugar bukas ay nasa iyong pananagutan ng buo. Ako? Ikaw pala, umuwi ka na at magpahinga ng maaga. Mr. G, Houcheng Group, ikaw lang, ay isang maliit na kumpanya. Ang press conference bukas ay mahalaga, pero mas mahalaga ang iyong personal na kaligtasan. Paano mo iiwan ang bagay na ito ipaubaya sa isang hindi kilalang Wenran? Kung si Wenran ay tao ni Zhang Ping o ni Ji Li, malalaman natin bukas. Ang press conference bukas, imposibleng hindi kumilos si Ji Li. Bantayan mo si Wenran. Talagang lito si matandang G. Kung alam niya ikaw ang sikat na third master, hindi niya hahayaan ang anak sa labas na yon at saktan ka ng paulit-ulit. Dapat lihim ang aking pagkakakilanlan. Kapag nakuha ko ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ina, ang pamilya G ay wala nang kinalaman sa akin. At hindi na natin kailangang magpigil laban sa pamilya G. Wow, ang laban na ito. Akala ko ang pagsusuot ng shades ay para magpasikat. Hindi ko inaasahan na magiging kapaki-pakinabang pala.
Mr. G, narinig na ang Hao Cheng Group ay sinusuportahan ng makapangyarihang Third Master. May personal kang relasyon sa Third Master. Mr. G, Mr. G. Mr. G, alam mo ba na ang iyong ama ay naghahanda ng testamento upang iwan ang kanyang ari-arian sa iyong nakababatang kapatid na si Jilly? Totoo ba na hindi kayo nagkakasundo ng iyong ama? Ano ang dahilan? Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mo na hawakan ako. Ang second young master ay hindi ka hahayaan. Inaasahan mo ba na ang inang ito ay mamatay ng maaga at hindi mahal ng ama si Ji Wenqing para suportahan ka? Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa maliit na kumpanyang walang kwenta. Kung gusto ng ating second young master na ibagsak ito, isa lang salita. Biglang lumabas ang taong ito at sinadya niyang magsalita para inisin si Ji Wenqing. At gusto niyang makipag-away kami sa kanya. Tiyak na may bitag. Halika. Itong reporter, mali ang sinabi mo. Ang manager DE natin at ang kanyang pamilya ay magkakasundo. At nirerespeto niya ang kanyang nakababatang kapatid. Paano niya sisirain ang kumpanya? Malamang may maling pagkakaintindihan. Tara, dalhin mo itong reporter. Dalhin mo itong reporter sa VIP tea room natin. At tratuhin mo siya ng maayos. Kakausapin kita mamaya. Una, kaladkarin mo siya sa eskinita at bugbugin. Pagkatapos, ikulong siya sa likod ng entablado at hintayin si Mr. G para litisin. Mr. G, pakiusap. Itong si Wenran ay medyo kawili-wili. Ang manager DE natin ay talagang kahanga-hanga. Hindi lang siya may kakayahan, kundi pati gwapo. Hoy, ang boss nating si Dee ay lalaki, pero gusto rin niya ang mga babae. Ikaw ba? Oy, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Normal ang oryentasyon ko. Bakit nandito ang kapatid ko? Hindi. Kung mahahanap niya ako, tiyak na iuuwi niya ako. Hindi ko dapat siya hayaan na mahanap ako. Aray-aray. Kuya, masakit ang tiyan ko. Pakitingnan mo ako. Pupunta ako sa banyo. Ang daming gagawin. Mabilis kang pumunta. Huwag mong isipin na magpahinga. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Paalam. Ang galing ng disguise ko ngayon ay talagang mahusay. Hindi ako makilala ng kuya ko kahit na malapit. Pasensya na, pasensya na. Sa iyo ba ito? Paano ka naglakad ng ganito? Bulag ka ba? Ang taong ito. Bakit ka mukhang palihim? At wala siyang ID? Sulfuric acid iyan. Hindi. Para kay Ji Wenqing yan. Walang galaw. Nag-overthink ba ako? Yi. Masyadong malabo ito. Si Ji Wenqing ba ay talagang bakla? Uy, sapat na ba ang nakita mo? Uy, bakit ka palihim na nakatago sa pintuan? Gigi, nakita ko lang may taong may sulfuric acid na pumasok. Baka ikaw ang target niya. Kaya pumunta ako para makita ka. Ikaw. Miss Su. Bakit namumula ang mukha mo? May lagnat ka. Kung may lagnat ka, magpahinga ka. Mr. G, lalabas muna ako. Kailangan kong sabihin, ang pangangatawan at itsura ng amo natin ay talagang perpekto. Paano naging baliw ang kanyang fiancé? Tumakas sa kasal. Ano ang sitwasyon ninyo ni Mr. G kanina? Namula ang mukha ni Miss Suning sa galit. Ikaw, huwag kang magkamali ng intindi. Si G at ako ay dalawang lalaki.
Ano kaya ang pwedeng mangyari sa atin? Edi nasa problema ka. Si Suning ang panganay na anak ng pamilyang Su. Inakit mo siya. Hindi magiging madali para sa iyo sa hinaharap. Ano ang maganda doon? Ako pa rin si Miss Wen. Bakit pamilyar ang taong ito? Mag-ingat ka. Ji Wenqin, pumunta ka sa impyerno. G, ayos ka lang ba? May natalsik ba sa'yo? G. Ayos lang ako. Huwag mo tong hawakan. Ikaw na naman ang matapang na sirain ang aking magandang gawain. G, okay ka lang ba? Nasugatan ka ba? G, sa kabutihang palad, matalino si Wenran. Kung hindi, malaking gulo na sana. Salamat. G. Kumuha ng pera lutasin ang mga sakuna para sa iba. Trabaho ko iyon. Mauna ka nang umuwi. Dalhin ang dalawang ito pabalik para tanungin. Hindi ako hahanapin ni Kuya. Tama? Ginoong Wen, ano ang ginagawa mo sa aking guwardiya? Ginoong G, huwag kang magalit. Nagtataka lang ako tungkol sa kakayahan ng guwardyang ito. Nagtataka lang ako. Kailangan ko rin ng proteksyon. Paano kung protektahan mo ako ng 2 araw? Babayaran kita ng 10 beses ng iyong kasalukuyang sweldo. Ayokong mahuli ng kapatid ko. Hindi ako pupunta. Ginoong G, umalis na tayo. Ginoong G, talagang nakahanap ka ng magaling na guwardiya. Binabalaan kita. Ito ang aking tao. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Si Ginoong G ay tila may kaugnayan sa kanyang kapatid. Napakasamang tingin. Sa atin ba ito? Kakumpetensya sa negosyo. Kung matuklasan ang aking pagkatao, mapapasok ako sa bibig ng tigre. Mainit. Sabihin mo, ano ang relasyon mo kay Wencheng? Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya nakilala. Iwasan mo siyang kontakin at ikaw na lang ang maglagay ng gamot. Kahit mukhang malamig si Gigi, pero mabait siya. Nagmamalasakit din siya sa mga empleyado niya. G, huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging bantay ng iba. Mananatili ako sa tabi mo. Hoy, hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Narito na tayo, G. Anong nangyari? Kung hindi ka marunong magmaneho, ako na ang magmamaneho sa iyo sa susunod. Wentang, ngayon, hinahanap ka ng pamilya G at pamilya Wen sa buong lungsod. Narinig ko na may nagpaalam sa ikatlong amo. May mga tauhan din ng ikatlong amo na naghahanap sa'yo. Dapat kang magtago ng mabuti. Huwag kang lumitaw sa publiko. Tumakas lang ako sa kasal. Paano naman ang sikat na maging ang ikatlong amo na parehong itim at puti? Baliw ka ba? Sabihin ko sa iyo, ito ang resulta ng pagmamaltrato sa akin. Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga iniisip mo? Hindi ko ba nakikita iyon? Isang lalaki ang naglakas loob na manligaw kay Kuya Wenqin. Nakakahiya ka. Sa pagkakataong ito, si Kuya Wenqin ay iniligtas mo. Pero pansamantala lang siyang malapit sa iyo kung malaman niyang may ganyan kang nararamdaman para sa kanya na nasa isip iyon. Nakakadiri ba sa'yo? Wala akong ganyan. Wala, mas mabuti.
Kung malaman ko ikaw at si Kuya Wenchin ay may hindi nararapat na pag-uugali, hindi kita pakakawalan. Ako, ang panganay na ginang ng pamilya Wen, ay hindi pa nakaranas ng ganitong hirap. Binibini? Nasaan ka? Hindi mo kailangang malaman kung nasaan ako. Lahat ng pakikipagtulungan ng pamilya Wen at Su ay kakanselahin. Labis si Miss Suning. Pero, Mr. G, si Wenran na ito parang ay hindi talaga galing kay Jilly. Tingnan natin. May sinabi ba ang dalawang nahuli? Oo, sinabi niya na ikaw ang kanyang fiancé. Galing siya sa pamilya Wen. Si Miss Wen na ito, talagang kinamumuhian niya ako. Titingnan ko kung gaano siya kagaling. Ang babaeng ito ay sobrang walang utang na loob. Timplahan mo ako ng kape. Miss Su, siya ay isa lang bantay katawan. Paano siya gagawa ng masarap na kape? Ako na lang ang gagawa para sa iyo. Kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Huwag mong isama ang iba. Kung hindi mo ako titimplahan ng kape ngayong araw, lumabas kayong dalawa dito. Miss Su, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Huwag kang magalit. Huwag mo akong tanggalin. Sige, gagawin ko. Ano ang ipinagmamalaki mo? Ikaw pa rin ba yung maliit na langgam na bastang pinili ko? Ano ginagawa mo kanina? Kuya Wenchin, inaapi ako ni Wenran kanina. Sa tingin mo ito ang bahay niyo ng mga Su? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ko lang isinaalang-alang ang mga magulang mo at ang pagkakaibigan ng nanay ko, mabait lang ako sa iyo. Huwag kang lumampas. Hivenkin, gagawin kitang alipin kung maaga o huli. Matandang bruha. Hinayaan kitang mangapi ng tao. Hindi mo ba mahilig uminom ng kape? Didagdagan kita ng sangkap. Bigyan pa kita. Painumin ka. Inom palalasahin kita. Kinong G, kailan ka dumating? Simula nang gawin mo ang mangkok na ito. Oras na para sa sabaw ng bruha. Itong si G. Wenkin. Noong inaapi ako kanina, hindi siya nagpakita. Noong lumaban ako, lumabas siya. Sigurado bang hindi niya ako sisibakin? Nalamigan na ang kape. Bakit hindi mo pa inihain? Wenran, magkakaroon ng isang handaan sa ilang araw. Ilagay mo itong pampagana sa sex. Ilagay mo sa alak ni Wenchin. Bibigyan kita ng 10 milyon pagkatapos. Kung hindi ka makikinig sa akin, huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Wenran, kailangan mong isipin ito. Sa ganitong itsura ni Wenran, natatakot ako na magiging traitor siya. Miss Su, kung may oras ka para mag-isip ng mga maruruming trick na ito, mas mabuting pagbutihin mo ang iyong mahinang pananalita. Huwag kang manakot ng iba. Yan lang ang dalawang pangungusap na kaya mong sabihin. Ang Wenran na ito ay hindi basta nananakit ng walang dahilan. Tanging bibig ko lang ito. Wenran, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Alam mo iyon, gusto kitang mawala. Mas madali pa kaysa pumatay ng langgam. Wenran, anong kape ang ibinigay mo sa akin? Sinusubukan mo ba akong kalabanin? Anong tapang mo para galawin ang mga tao ko? Ipinapangalan mo ang aking mga tao. Si G ay hindi lang guwapo, kundi napakamaskulado rin. Kung ang fiancé ko ay may isang 10 bahagi ng alindog ni G, hindi ako mapipilitang tumakas sa kasal. Kuya Wenchin, ang handaan sa mga susunod na araw. Gusto mo bang sumama sa akin? Ako ang magiging partner mo sa sayaw. G. Wenchin, sinabi ni Jilly na bawal ang kahit sinong sosyalera sa Jianghai City na maging partner mo. Kung ayaw mong mapahiya, mas mabuting sumang-ayon ka sa akin. Hindi, may nobya na ako. Imposible, Kuya Wenkin.
Naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Gigi, sinabi ni Jilly na hindi niya pinapayagan ang lahat ng babae sa Shanghai City na maging partner mo sa sayaw. Tinanggihan mo lang si Miss Suning. Paano naman sa makalawa? Siya lang. Ako? Oo, ikaw. Tulad ng nakita mo, sina Suning at Jilly ay gusto akong saktan. Hindi ba dapat mo akong protektahan bilang bodyguard ko? Ang damit pambabaeng ito tiyak na makikilala ng aking mga magulang at ng aking kapatid. Baka at malaman ng fiancé ko. Ayaw mo? Gigi, lalaki ako na magiging partner mo sa sayaw. Kung makita ito ng iba, paano ako makakaharap sa mga tao? 3 milyon. Si, deal! Uy, anong gagawin? Nagsuot ako ng damit pambabae para samahan si Ji Wenchin sa bangkete. Malalaman ba siya? Tumakas na tayo. Bakit hindi siya pumasok? Sige, hinahanap ka ni Master G. Mukhang hindi siya masaya. Tara na. Tara tingnan natin kung ano ang nangyayari kay Jilly. Uy, bakit hindi ka nagdala ng babae ngayon, bro? Oo, wag mong banggitin si Miss Wen, kahit ang anak na babae ng Jiang Haicheng. Kapag narinig ang pangalan mo, iiwasan siya. Bakit hindi kita ayusan? May nobya ako. Sa tingin ko, mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. Wala kang kwenta at naglakas loob kang magsinungaling. Pinapahiya mo lang ako. Hindi ka makatulong sa pamamahala ng kumpanya, hindi ka pa makahabol sa relasyon ng kapatid mo. Sayang. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo ng ari-arian ko sa hinaharap. Si tatay ay nag-aalala ng sobra para maipasa ang negosyo ng aking ina sa bastardo na ito. Ikaw, demonyo ka. Pag-usapan natin yan pag-uwi natin. Ngayon, darating ang ikatlong master. Talagang hindi maganda ang galitin ng ikatlong master. Talunan ay talunan. Para sa napakahalagang piging, hindi ka man lang makapagdala ng disenteng babaeng kasama. Si Kuya ay hindi kasing walang silbi gaya ng sinabi mo. Sabi ng lahat, si Kuya ay bagong dating sa bilog. Anong bagong yaman? Maliit lang na kumpanya iyan. Ang aming pamilya G ay kayang durugin ito ng isang kamay. Narinig ko na babalik ang ikatlong master ngayon. Kung makakasundo natin siya. Pamilya G, ang magiging pinakamalaking pamilya sa lungsod ng Shanghai. Pagkatapos, makakapanatag na ako maipapasa ko na sa iyo ang pamilya G. Ama, huwag kang mag-alala. Talagang gagawa ako ng magandang impresyon sa kanya. Ito ba ang iyong walang silbing kuya? Narinig ko na hiniling mo sa lahat ng mga babae sa Jianghai na huwag maging kanyang babaeng kasama. Hindi ko inaasahan na talagang mag-isa siyang dumating. Hindi ko alam kung kaya ni Wenran paano, kung pangit siya. Makikita ng iba sa isang sulyap na lalaki ito, ang Gina yun palagi ay magiging isang malaking biro sa bilog. Kung may girlfriend ka ngayon, luluhod ako at yuyuko para humingi ng tawad sa iyo. Kung wala, kayang gapangin mo ang aking singit. Si, Hindi ba talaga siya babae? Bakit ang ganda niya sa damit pambabae? Kaninong anak na babae ito? Ang ganda niya. Mas maganda pa siya kaysa sa kasamang babae ni Jilly. Parang pamilyar ito. Mukha siyang katulad ng panganay na anak ng pamilya Wen. Ang ganda nito. Kung hindi ko lang alam na si Wenran ay lalaki, maloloko na sana ako sa kanya. Sino ka? hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman. Ako ang kasintahan ni Ji Wenchin. Kuya, hindi ka makahanap ng babae at kumuha ka na lang ng kahit sinong tao para punan ng kwota. Naalala ko sinabi mo lang kanina, kung may kasintahan si Ji Wenching, luluhod ka at magpapatira pa para humingi ng tawad. Jilly, sa harap ng maraming tao, hindi ka naman magbabalik sa salita mo, di ba? Walang hiya ka. Sigurado ka bang gusto mong kalabanin ako? Jilly, bantayan mo ang iyong ugali. Kung hindi, Ano? Isa ka lang pulubing bastardo at ang iyong ina ay namatay ng maaga. Aapiin ko ang iyong babae ngayon. Tingnan natin kung sino ang susuporta sa iyo. Paano mo ako lalabanan? Hindi ka papayagan ni tatay. Tigil. Ang suwail na anak ay nakipag-away sa kanyang kapatid. Makipag-away sa nakababata mong kapatid.
Paano ka magiging mabuting kapatid? Ikaw ay isang anak sa labas. Paano mo nasasabi iyan? Hemp. Mukhang tulad ka talaga ng iyong ina na maagang namatay. Maliit din ang kalooban. Baka gusto niyang awayin si Ji Wenchin. Kahit hindi kasalanan ni Ji Wenchin, mahirap na itong ipaliwanag. Hindi pa ako nakakita ng ama na ganito kalupit sa sariling anak. Dahil lumuhod na si Jilly para humingi ng tawad, kaya kami ni Wenchin ay magiging mapagbigay. Hindi na kailangan ang pagyuko. Gayunpaman, ang isang anak sa labas ay dapat magpakababa. Kung hindi, kapag nakita siya ng iba at maalala ang kanyang pinagmulan, tatawanan din ang kanyang mga magulang. Bumangon ka agad. Nakakahiya ka naman. Ha? Ginong G, anong ginagawa mo? Laruin mo ang buong set. Tataasan ko ang sahod mo mamaya. Sa una, gusto kong gamitin ang insidenteng ito para turuan si Ji Wenchin ng leksyon upang malaman niya na walang nangangahas na pumanig sa kanya. Pero di inaasahan na agaw ng biglang lumitaw na puta na antala. Wenchin, kahit di mo ako payagan na maging kasama mo, hindi mo naman kailangang magdala ng taong di mo kilala sa handaan. Bakit parang ang init ng mukha ko? Nafa-fall ba ako kay Ginoong G? Sa harap ko, naglakas loob kang manligaw kay Wenchin. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ji Wenchin, ipapahiya mo ba ako ngayon? Suning Ang, sinabi ko sa iyo noon wala kang pinakinggan. Ngayon sa lungsod ng Jianghai, ang aming pamilya, sulang ang handang pakasalan ka. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin, makakalaban mo si Jilly. Pinapayuhan kitang huwag bumili ng maling landas. Lumayas. Kung hindi dahil sa aming CEO na si Ji Tumanggi na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang ikatlong master, kung hindi, lahat ng mga dalaga sa lungsod ng Jianghai, malamang na tinapakan na nila ang pintuan upang yurakan. Ji Wenchin, paano mo ako magagawang tratuhin ng ganito? Pagsisisihan mo ito. Okay ka lang ba? Salamat, Mr. G. Akala ko dati ay parang babae ka. Ngunit hindi ko inaasahan na ang boses mo ay medyo pambabae. Baka ako ay isang babae. Nalaman niya. Kalimutan mo na. Mas mabuting sabihin ko sa kanya ng direkta. Mr. G, sa totoo lang ako ay... Nako, bakit nandito ang aking kapatid at mga magulang? Mr. G, mauuna muna ako sa banyo. Mr. G, hindi tama ang itsura nito. Baka naman talagang may gusto siya kay Wenran? Ano ang ibinubulong mo? Hoy, pamilya Wen, nandito rin ba para guluhin si Wenran? Kung hindi ako nagkakamali, nakatayo sa tabi ni Wenchin ay ang anak nating si Tangtang. Ipinanganak ko ang sarili kong anak. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ko alam kung ano ang pinaggagawa ng dalawang bata. Nag-away sila tungkol sa diborsyo at nagdulot ng issue. Ngayon naglalakad silang magkahawak kamay at nagtatanggol sa isa't isa. Baka naman tumatanda na tayo kaya hindi natin maintindihan ang paraan nila ng pakikisama. Tara, puntahan natin. Tito Wen, Tita Jiang, Wenchin, iyon kanina ay... baka naman ang pamilya Wen ay nag-iisip pa rin na ipakasal sa akin. Ang walang kwentang binibini, ang taong iyon ay aking kasintahan? Tungkol sa kasal ng pamilya Wen. Kapag bumalik si Miss Wen, personal kong pupuntahan ang kanilang bahay para kansilahin ang kasunduan. Wenchin, ngunit ang iyong kasintahan ay ang panganay na anak ng pamilya Wen. Pero ang nobya mo ito ay sa aming pamilya, Wen. Anong ginagawa mo? Si Wenran na ito ay talagang magdudulot sa akin ng problema. Tito Wen, mayroon pa akong dapat asikasuhin, paumanhin. Hoy, sabi mo, ano ba talaga ang ginagawa ng dalawang batang ito? Oy, si. Ito ay usapin ng mga bata. Sila ang bahala. Baka ito ay konting saya lang para sa mga kabataan. Hanggat magkasama pa sila, magiging maayos naman. Tara na.
Itong ritual ng pambubuli na dayami. Gusto mo pa bang makipag-away sa akin? Saan mo gusto tumakbo? Saan mo gustong tumakbo? Kuya, Bakit ka lumabas? Hindi mo lang ako kilala, di ba? hindi. Dahil pinilit mo akong magpakasal. Kakausapin ko si nanay. Umuwi ka na agad. Ang delikado para sa isang dalaga sa labas. Sabihin mo sa akin, saan ka tumira? Hindi mo masasabi kay kuya. Nagpapanggap akong lalaki nitong mga nakaraang araw at tumira sa bahay ng isang estranghero. Noong nakaraan, ang bodyguard sa press conference ni Ji Wenkin. Ikaw ba yon? Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Sumama ka sa akin. Ay kuya, hindi ako babalik. Saan mo dinadala ang nobya ko? Ginoong Wen? Nobya, hindi ka nagpapaliwanag. Makipag-ugnayan ka sa akin mamaya. Vinran? Nakalimutan mo na kung sino ka. Dito naman halata, makipagrelasyon sa isang lalaki. Sabihin, ano ang relasyon mo kay Wen Cheng? At ano ang relasyon mo sa pamilya Wen? Ginoong G, lalaki ako. Gusto ko ang mga babae. Paano ako magkakaroon ng relasyon sa isang lalaki? Hindi ba sinabi ko sa iyo dati may kaaway ako? Ang kaaway na ito ay si Wen Cheng. Isa ka lang bodyguard. Paano ka nagkaproblema sa panganay na anak ng pamilya Wen? Hindi mo alam. Si Mr. Wen ay may isang liwanag ng buwan na laging nagmamahal sa akin. Si Wen Cheng ay nagsiselos at nililigalig ako sa lahat ng dako. Hindi sinasadyang nakilala niya ako kanina. Kaya iyon. Bawasan ang pakikipag-usap mo sa kanya. Kung binubuli ka niya muli, sabihin mo sa akin. Wenran, akala ko malalantad ka ngayon. Hindi ko inasahang maganda ka sa damit pambabae. Tumahimik ka. Maingay. Ginoong G, umiinom ka rin ba? Palitan mo itong damit. Akala ko, malalantad ka ngayon. Dito ka magpalit. Ano pa? Hindi mo kaya? Oo, lahat tayo lalaki. Ano ang kinakatakutan mo? Ano ang dapat kong gawin? Kung magpapalit ako ng damit dito, malalaman nila. Siguro, dapat ko na lang sabihin sa kanya. Ako. Okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? Si Mr. G ay talagang hindi masama para sa akin ngayon. Si Jilly ang biglang lumabas para pigilan ang kotse. Buti na lang, natanong ko na ang plaka ng ikatlong master. Kapag umakyat ako kay third master, sa tingin ko, paano babaliktad ang idiot na si Ji Wenchin? Ako si Jilly mula sa pamilya G. Alam ko na pumunta ka sa piging ngayon. Naglaan ako ng mga regalo. Sana ay tanggapin mo ang mga ito. Ang Jilly na ito ay talagang mapagbigay. Pero mabibigo siya. Mukhang gusto kang samantalahin ni Jilly, pero mali ang napuntahan niya. Oy. Hindi masama, napakamasunurin mo. Ilagay mo sa likod. Uy, si... Buksan mo ang trunk. Sana, mas marami ka pang matulong sa akin sa hinaharap. Wow, ha ha ha. Wow, mayaman na ako. Totoo ngang ginto. Ang adik sa pera. Posible bang si Mr. G? Talaga bang nabenta ko ni Wenran? Bakit ako palaging hindi sinasadya na iisip si Wenran? Nahulog ba ako sa isang lalaki? Ayos ka lang ba?
Nahuhulog ba ako kay Ji Wenchin? Kung hindi, dapat kong sabihin sa kanya ang tunay kong pagkatao. Tingnan natin ang reaksyon niya. Mr. G. Mr. Yi, tulog ka ba? Mr. Yi. Ji Wenchin, gising. Bakit siya sobrang sexy? Huwag kang mag-alala, nagkasipon lang si Mr. G. Magpahinga ka lang, ng sapat. Wenran, wag kang umalis. Wala na. Palagi kong naramdaman na si Mr. G ay hindi lumalapit sa mga babae dati, kundi para panatilihing malinis ang sarili niya. Hindi ko inakala na ayaw niya talaga sa babae. Ano? Si Ji Wenchin ay hindi gusto ang mga babae, kaya ang mga espesyal na pagtrato niya sa akin. Baka dahil akala niya lalaki ako, ang aking tunay na pagkatao, dapat ko bang sabihin sa kanya? Mr. G, bakit ka bumangon? Tulungan kitang magpahinga muli. Kung makikialam ka pa, masisante ka. Paano kung si Wenkin ay mahilig sa lalaki? Si Wenran ay isa lang laruan lang para kay Wenkin, ang isang lalaki, ay karapat-dapat ding agawin sa akin ang posisyon ni Mrs. G. Miss Sue, bakit may oras ka para tawagan ako? Pag-usapan natin ang isang deal. Basta hayaan mo ako at si Ji Wenchin magka-baby. Ibibigay ko sa iyo ang Suburban Project. Miss Sue, medyo kuripot ka. Mahirap para sa akin na tulungan ka sa ganyang kondisyon. Si Ji Wenchin ay nasa limelight ngayon. Sa tingin ko, dapat talaga kailangan mo ang Suburban Projects. Ipakita mo sa iyong ama. Masayang kooperasyon. Miss Sue, Determinado akong maging asawa ng CEO. Si Ji Wenchin ay sa akin lang dapat. Ano bang problema sa akin? Bakit laging si Wenran ang naiisip ko? Ginoong G, hindi kayo dapat pumunta. Tiyak na bitag ito ni Jilly. Hinihintay kayong maloko. Tungkol ito sa tanging natira sa aking ina. Ito ang huling alaala na iniwan sa akin ng aking ina. Dapat akong pumunta. Ginoong G, Huwag mo akong sundan. ano ang gagawin ko? Wenran, paano ko siya makakalimutan? Wenran, sumama ka sa akin. Kailangan ka ni Ginoong G ngayon. Hindi ako makapunta. Ang boss mong si Chi ay nagsabi na kung masyado akong makikialam, sisibakin niya ako. Wenran, ngayon ay hindi oras para maging mailap ka. Nagpunta si G sa Holiday Hotel ng mag-isa. Pumunta sa appointment ni G Lee. Si Ginoong G ay lagi namang mabuti sa iyo, tama? Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Ano? Nag-isa siyang pumunta? Oh, hindi ba ito ang mabuti kong kuya? Hindi ko inaasahan yan. Ang mayabang na kuya ay uutusan ko balang araw. Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko? Huwag kang mag-alala, tol. Inumin mo ang baso ng alak na nasa mesa. Kung hindi ka iinom, kung hindi ko ito mahawakan ng matatag, Mali ang alak na ito. Dapat may droga ito. inumin mo. Ha ha ha. Kuya, napakasunurin mo. Ano ba ang mahalaga sa panganay ng pamilyang G? Galit pa rin siya sa tatay ko. Ang bansang pinaghirapan ng iyong ina na itayo, hindi, akin lahat sa dulo. Naghahanap ka ng kamatayan. Karapat dapat kang mamatay.
Dapat kang matuto sa iyong ina. Mamatay ng maaga. Hindi mo ba talaga gusto ang pulseras ng iyong ina? Lumuhod ka at dilaan ang aking mga paa ng malinis. Itataas ko ang aking paa at ibabalik ko sa iyo ang basura ng iyong ina. Yili, huwag kang lumayo masyado. Kayo pala. Wenchin, dahil hindi ka nakikipagtulungan, kailangan ko gumamit ng espesyal na paraan. Ji Wenchin, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ka ba nadroga? Paano kang naging maayos? Jilly, akala mo mag-isa lang ako dito? Wala kang paghahanda? Pakawalan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, kung mangahas kang hawakan ako, hindi ka tatantanan ni Itay. Ibibigay mo ang pulseras ng nanay ko. Kung hindi, pipilayin kita. Akala mo hindi ko matukoy na peke? Anong problema mo? Ni hindi ka marunong magdroga ng tao. Walang silbi. Ngayon, ang mga tauhan ko ay nasa labas kahit saan. Hindi makakatakas si Ji Wenchin. Nag-utos si Master Jilly, naka-lockdown ang buong hotel at hindi siya makatakas. Nadroga siya. Malapit lang, maghanap ng mabuti. Ako lagi. Ginoong G? Selyado na ito ni Jilly. Hindi tayo makalabas. Inipon na ng assistant ang mga tao para hanapin tayo. Maghanap ako ng bakanteng kwarto. Magtago tayo. Tara na. Itong si Jilly ang pinakamalakas na aphrodisiac. Ngayon, hindi ko na mapapapasok ang doktor. Anong gagawin ko? Iwan mo ako at lumabas ka. Wala akong pakialam sa'yo. Hayaan kang mamatay dito. Ganyan na si Ji Wenkin ngayon. Mahuhuli na ang doktor pagdating. Kalimutan na. Ako na mismo gagawa. Alam mo ba ang ginagawa mo? Para iligtas ka. Hindi mo alam. Pagkatapos magising ni Ji Wenqing, malalaman niya na nakipagtalik ako sa kanya. Kung gaano kakakulay ang kanyang ekspresyon. Ji Wenqing, naghihintay na magising ka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol sa aking pagkakakilanlan. Tang-tang, nasaan ka? Anong problema, nanay? Ang pamilya G ay nanggigipit sa atin. Hiniling nila na makipag-blind date ka kay Master G kung hindi, o wawakasan nila ang ating kooperasyon. Sige, babalik ako kaagad. Nag-aalala si Mr. G tungkol sa akin. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Siya. Wenran, Wenran? Hindi ko alam. dalhin mo siya rito. Ikaw na walang utang na loob. Ginagawa mong ganito ang nakababata mong kapatid. Bakit hindi mo tanungin ang pamilya mo kung ano ang ginawa ni Jilly? Kahit may nagawa siyang mali, nagbibiro lang naman siya sa'yo. Ikaw ang panganay. Bakit kailangan mong magpatalo sa kanya? Sige, wala akong oras para pakinggan ang mga tanong mo. Ibaba ko na. Sige, sandali lang. Nandito ako para sa kasal ng pamilya Wen. Miss Wen, nag-aalok na magkita kayo sa Wayland Cafe. Kung hindi ka pupunta, ang mga alaala ng nanay mo, natatakot ako na.
Buhusan ng gas. Pumunta sa Wayland Cafe. Sige. Tangtang, maganda ang takbo ng batang iyon mula sa pamilya G. Iba ito sa mga sabi-sabi sa labas. Pag-usapan natin ang huling handaan. Nanay, huwag mo nang sabihin. May mahal na akong iba. Kahit pumunta ako, sisilip lang ako at hihingi ng tawad sa kanya. At pagkatapos, ay ipapawalang bisa ang kasunduan. Hindi ko alam kung kumusta na si Ji Wenkin ngayon. Dapat kang maging mabuti. Huwag kang tumalon sa bintana tulad noong nakaraan. Ang aking hitsura at pangangatawan. May kapital pa ako. Kung ang panganay na anak ng pamilyang G ay mabighani sa kagandahan, tumanggi na putulin ang kasunduan, at gustong pilitin akong pakasalan siya. Buti na lang handa ako. Mr. Yi, Wala pa bang balita tungkol kay Wenran? itong si Wenran. Hiniling ko sa kanya na tumulong sa problema. Papaano niya sinamantala ang sitwasyon at natulog kasama si Mr. G. Mr. G, na-check ko na ang surveillance ng hotel. Umalis si Wenran madaling araw at hindi na bumalik sa villa. Talagang hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ikaw ang nag-utos kay Wenran na pumunta doon. Mr. G, nag-aalala lang ako sa iyo. Mabuti. Kung hindi pa rin natin makita si Wenran, hindi mo na kailangang bumalik. Hoy, G, itong si Miss Wen ay naakit kay G. Lee. Siguradong tanga siya. Kung makita ka niya, makita ang ugali at itsura mo, hindi na niya gugustuhing putulin ang kasunduan. Ano ang dapat nating gawin? Uy, may ideya ako. Hindi talaga ako kilala ng nanay ko. Akala niya mapipigilan niya ako sa ganito. Mabuti. Hindi ako naniniwala. Ginamit ko ang itsurang ito para ipawalang bisa ang kasunduan. Hindi papayag ang babaerong ito. Mukhang matagumpay ang aking pagbabalat kayo. Talagang inaabangan ko ang reaksyon ng panganay na anak ng pamilya G. Ang panganay na dalaga ng pamilya Wen ay gustong ipawalang bisa ang kasal na nakaganitong kasuotan. Hindi ba dapat nasa hotel si Ji Wenchin? Bakit nandito siya? Imposible. Baka si Ji Wenchin ang panganay na anak ng pamilya G? Mukhang nagkataon lang ito. Mas mabuti pang tanggalin ko na agad ang fiancé na ito at umalis dito agad. Huwag mong hayaang malaman ni Ji Wenchin ang anuman. Kumusta, Miss Wen? Mukhang ang binatang ito ay hindi lang nambubulas sa mahihina at natatakot sa malalakas, kundi humuhusga rin sa mga tao batay sa kanilang itsura. Malayo kay Ji Wenchin. Ang panganay na anak ng pamilya G, sasabihin ko ng direkta, para sa dati kong pagtakas sa kasal, maaari akong humingi ng tawad sa iyo. Pero may mahal na akong iba. Kaya maghiwalay na lang tayo. Anong nangyayari? Paano ako magkakaroon ng tapang para magpasya sa pakikipagkasunduan ni Gigi? Ikaw talaga ang panganay na anak ng pamilya G. Oo, maaari mo na itong ibalik ngayon. Talagang pinagmumultuhan ako ng nobyo kong ito. Ginagawa akong kahina-hinala. Ginoong G? Ang galing ng pagkakataon. Bakit ka nandito? Umiinom ako ng kape. Hindi ko masabi kay Ji Wenkin. Nandito ako para kanselahin ang kasalan. Sabihin mo, bakit ka umalis nang walang paalam noong araw na iyon? Bakit mo ako iniwasan?
Bakit ka umalis na walang sinabi? Hindi kita iniwasan. Hinihintay kitang magising at pagalitan ako. Makialam sa aking mga bagay-bagay. At itaboy ako? Hindi ko iyon sinasadya. Bakit wala kang sinabi? At umalis na lang nang walang sinasabi? Kung sa tingin mo ay sinamantala kita, sinamantala ang kahinaan ng iba, hindi ka panatag. Pagkatapos, ay suntukin mo kaming dalawa. Pangako kong hindi ako lalaban. Maasahan ba ang balita mo? Hindi iyon. Ji Wenchin at Miss Wen, titigil na ba kayo sa inyong kasal ngayon? Paano ang mga tao? Narinig ito ng aking ina gamit ang sarili niyang mga tainga. Pangako ni Ji Wenchin, basta makuha niya ang panganay na anak na babae ng pamilya Wen, ang industriya ng pamilya Wen ay magiging akin lahat. Ang ina ni Ji Wenchin ay nag-iwan sa kanya ng masaganang mana. Basta mahanap natin ang nakatagong testamento na ito. Sino pa ang magmamalasakit sa negosyo ng pamilya Ji? Naku! Si Miss Su ay napakagandang babae, hindi maihahambing sa isang lalaki. Kung kumalat ito ang magiging pinakamalaking biro. Ang pinakamalaking biro. Yi, Wenkin, Wenran, pinahiya ninyong dalawa ako ng ganito. Hindi ko kayo hahayaan. Wenran, sa Wayland Cafe, dapat nandoon ka sa loob ng 5 minuto. Tandaan mo ang itinuro ko sa iyong sabihin. Yivenkin? Alam mo ba ang ginagawa mo? Matino ako. Wenan, gusto kita! Wenan! Vain. Ang ibig sabihin ni Ji Wenqing, kahit lalaki ako o babae, gusto niya ako. Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ako ngayon? Yivenkin? Actually, babae ako. Vainran? Kahit hindi mo ako kilalanin bilang fiancé mo, hindi mo pwedeng iwan ang sanggol sa tiyan ko. Nobya? Mga anak? Mali ka ba? Bakit pamilyar ang babaeng ito? Ah. Ano yon? Kuya Wenran, hindi mo ba ako naaalala? Mengting! Vain. Huwag mo nang ipaliwanag. May dumating na babae at nagsinungaling sa publiko. Baka may nakatagong sikreto. Mas mabuting kausapin ko muna siya ng mag-isa. Ako muna ang bahala dito. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Mengting, bakit mo sinabi na nobya mo ako? Bakit ka nagsinungaling? At sinabi mong buntis ka sa anak ko? Sino ang nagutos sa iyo na gawin ito? Hindi ako nagsinungaling. Sanggol, ang bata ay galing sa araw na iniligtas mo ako. Hindi ko alam kung bakit mo ginagantihan ng sama ang kabutihan. Pero pwede kitang samahan sa istasyon ng pulis o para sa paternity test. Hanggat mapatunayan na akin ang batang ito, pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Hindi ako pupunta. Hindi ko pa alam kung sino ang nasa likod ni Mengting. Hindi ko masasabi kay Mengting ang tunay kong pagkatao. Hindi ako buntis. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo na pumunta? Wenran, sa inyong dalawa ay hindi tatanggapin ng mundo. Simula nang iligtas mo ako, nahulog na ako sa iyo. Pwede mo ba akong isaalang-alang? Mengting, wala ito sa iyo. Wenran, alam kong mali ang manloko sa iyo ng ganito. Pero talaga, hindi ko sinasadya. Ayoko lang na mas lalo kang mahulog. Mengting, ang damdamin ay hindi maaaring pilitin. May makikilala kang mas bagay sa iyo sa hinaharap, pero ang taong iyon ay tiyak na hindi ako. Walang kwenta. Hindi mo kaya ang ganitong kaliit na bagay. Gayunpaman, buti na lang nakakuha ako ng 2 kapaki-pakinabang na litrato. Bilisan mo at sabihin mo kung ano ang problema. Naiinis ako. Master, nasa parking lot kami. Nakita namin ang kotse ni Third Master. Ano? Third Master, mag-ingat ka. Darating ako agad. Baka si Wenran yun. Tinanggihan lang si Mr. G. Nawalan ng pag-ibig si G. Bakit parang mababa ang pressure kaysa dati? Bakit nandito sila? May nag-leak siguro.
Nalik ang plate number mo. Alam ni Geely na ito ang sasakyan ng Third Master. Wow, ito nga ang sasakyan ni Third Master. Milyon-milyon ang halaga. Itong plate number, may nag-report sa akin. Pagkatapos ng huling banquet, binigyan ko rin siya ng isang kahon ng ginto. Imposibleng magkamali. Kung makakasama ko si Third Master sa Shanghai City, makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Kuya Wenqin, anong ginagawa mo rito? Ji Wenqing, anong magaling sa'yo? Kapag nakasama ko si Third Master, hindi ka pa qualified maglinis ng sapatos ko. Lumabas ka. Ano ang pinagpapanggap mo? Akala mo hindi ko alam? Ito ang kotse ni Third Master. Isa kang walang kwentang tao na walang magulang. Paano ka nakakapagmaneho ng ganyang magandang kotse? Tama. Ji Wenqing, sinasabi ko sa'yo, kung sasaktan mo si Third Master at ang pamilya Ji, hindi ka namin hahayaan ng tatay ko. Mukhang hindi ka pa umuunlad mula noong nakaraan. Anong ginagawa mo? Bilisan mo! Sino pa ang hindi kumbinsido? Matutuwa akong lumaban. Bakit hindi ka sumama sa iyong fiancé? Sino ang nagsabing may fiancé ako? Inayos ko na iyon. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Hindi ako naniniwala. Nasa iyo pa ang susi ng kotse ni Third Master. Nananakot ka sa akin gamit ang lighter. Hindi mo mabuksan? Imposible. Ito ay malinaw na kotse ng ikatlong guro. Binigyan ko siya ng isang kahon ng ginto noong nakaraan. Imposible. Tiyak na ninakaw mo ang susi. Naibigay ko na sa ikatlong guro ang isang kahon ng ginto. Kailangan ko lang sabihin sa kanya, parurusahan kanya. Tungkol ba iyon sa naunang kahon ng ginto? Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi tumpak ang iyong chismis. Ang kotse na ito ay hindi sa ikatlong guro. Pakisabi mo iyan sa akin? Nagbigay ka ng napakalaking kahon ng ginto. Sa iyong kaaway. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Ji Wenqing, hindi ka na makakawalan. May plano ako. Magtulungan tayo. Ikaw naman. Umuwi ka na lang at sabihin mo ito sa iyong ama. Papayag ba siya na si Ji Wenqing gumawa ng ganitong kahiyahiyang bagay? Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng leverage kay Ji Wenqing. Kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa G-City at magsagawa ng commercial siege sa G-City. Nakaayos na ang utang mong pag-ibig. Oh. Anong utang na Peach Blossom? Yung babae kanina, isang maliit na babae lang. Isang maliit na babae na basta lang nasagip. Hindi naman siya buntis. Sa palagay ko, si Geely at si Suning. Bilang isang babae, paano ko mabubuntis ang isang tao? Hindi ko alam kung sino ang nasa likod nito. Nag-utos kay Mengting na siraan ako. May itinatago ka pa ba sa akin? Talaga? May isang bagay. Dapat ba akong bumaba ngayon para iwas sa pansin? Wenran, ano ang itinatago mo sa akin? Sabihin mo. Patawarin mo ba ako kung sasabihin ko sa iyo? Maaaring talaga bang wala siyang natatanda ang detalye? Kung sasabihin ko sa kanya ngayon ang tunay kong pagkatao, hindi ba siya magagalit ng sobra at mawalan ng malay? Maaring si Wenran, talagang sina Jiangping at Geely ang ipinadala para sadyang lumapit sa akin. Sa totoo lang, ako ay... G, okay ka lang ba? Kung hindi ka marunong magmaneho, umuwi ka, at isulat mo ang liham ng pagbibitiw mo para sa akin. Hindi ko talaga sinasadya. Oo, yung babaeng ito ang biglang lumabas. Siya. Mengting, nababaliw ka na. Weiran, gusto ko lang sabihin sa'yo na isang babaeng nagngangalang Sunning ang nag-utos sa akin na pumunta. Weiran, kailangan mong mag-ingat sa kanya. Ikaw mismo ang kailangang mag-ingat kay Suning na iyon. At si Geely, at siya ay walang awa. Hindi ka nila basta-basta pakakawalan. Mas mabuting umalis ka na ngayon sa Shanghai City. Yi Wenqin,
Sa totoo lang, babae ako. Nakakatawa talaga. Wenran, kahit na mukha kang gwapo, nagsisinungaling ka. May timbangan ka ba? Anong uri ng mabuting babae ang kayang pumatumba ng dalawang lalaki sa isang suntok? Wenran, sabihin mo na ang totoo ngayon. Kahit ano pa iyon. Love life. Patatawarin kita, pero isang pagkakataon lang ang meron ka. Sinasabi ko ang totoo. Paano mo mapapatunayan? Itong si G. Wenkin? Gusto mo bang maghubad ako sa kotse ulit? Ano ang gusto mo? Surin. Nanay, ano ang problema? Tangtang, nakita mo na ba ang anak ng pamilya G? Narinig ko mula sa pamilya G na kinansela na ninyo ang kasal. Nanay, may gusto akong tao. Yung gusto mo, yung nakilala ko sa piging noong araw na iyon. Oh, Saka mo siya imbitahin sa bahay para sa hapunan ngayong gabi. Hayaan namin ng tatay mo na makilala siya. oh, Vinran. Wala akong pakialam sa opinyon ng mundo. Hindi mo kailangang sabihin na babae ka para isipin ng iba na normal ang relasyon natin. hindi. Totoo ako. Hindi ko kailangan na magsakripisyo ka para sa akin. Manatili ka lang sa tabi ko. Kalimutan mo na. Uuwi na ako. Malalaman ang katotohanan. May oras ka ba? Para kumain ng hapunan kasama ang mga magulang ko? Hoy anak, anong nangyari sa iyo? Sino ang nanakit sa iyo? Aha, nandito si Ningning. Halika, maupo. Kumusta, Tio? Nanay at tatay, hindi nyo alam. Anong kabutihan ang ginawa ni Ji Wenchin sa labas? Ha ha ha. Pasensya na. Ningning, pasensya na at napatawa kita. Tito G, sa totoo lang, hindi ko dapat sabihin ito. Talagang hindi angkop. Ngunit dahil magkaibigan ang aming mga pamilya sa maraming henerasyon, kailangan kong sabihin sa iyo. Kuya Wenchin, kasama niya ang isang lalaki. Ano? Suning, totoo ba ang sinabi mo, tatay? Totoo. Kung ang media at ang mga tao sa circle, huwag mong sabihin, magiging unang pamilya tayo sa Jiangnan City, hindi na tayo makakatitig sa iba. Sumpa, ang sama ng ugali. Igapos ninyo siya. Gagapos ko siya kahit pa. Houting Villa. Wenran, huwag kang magbiro. Dito, ang pinakasikat na mansyon sa Jianghai City. Nakatira ka dito? Oo, nakatira ako dito. Ito ang pinakamahal na lupa sa Jianghai City. Kung mayaman ang pamilya mo, bakit ka nagbabodyguard? Ang pamilya Wen ay tila nakatira rin dito. Mas mabuting wag makasalubong ang ex-fiancé ko para iwas gulo. Uy, huwag ka nang magtanong. Malalaman mo pagpasok mo. Wenran, sabihin mo sa akin ang totoo. May kamag-anak ka ba na security guard dito o yaya? Okay lang, huwag kang mahiya. Ang CEO nating si G ay hindi nang mamaliit ng tao. Tumahimik ka. Tuloy mo lang. Kumanan ka sa unahan. Makarating ka doon. Bakit pamilyar ang daan na ito? Hindi ba ito ang daan papunta sa pamilya Wen? Wenran Wen din ang apelyido mo. Ano ang relasyon mo sa pamilya Wen? Ano ang relasyon mo sa pamilya Wen? Ikaw na walang utang na loob na anak. Ang mga kalokohan mong ginawa sa labas ay nahayag na sa akin. Paano mo na itatanong kung okay ako? Si Ji Wenchin ay isang walang kwentang ama. Kadalasan ay walang pakialam sa akin. Ngayon bigla siyang humihingi ng paliwanag sa akin. Ang mga gawain ko ay walang kinalaman sa pamilya G. Ikaw, may relasyon ka sa isang lalaki. Napansin kong may mali sa bangkete at naghanap ka ng hindi kilalang babae para lokohin ako. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ang ganitong maruming bagay sa likod ko. Ang mukha ng pamilya G ay nawala dahil sa iyo. Gusto mo ba akong galitin? Ang mga bagay na ito ay malalantad kung malaman ng mga aristokratikong pamilya anong uri ng kawalan ang matatanggap ng pamilya G. Alam mo ba? Sinasabi ko sa iyo, bumalik ka dito ngayon din. Wala akong oras. Muli, ang iyong mukha ay hindi maaga.
ang kerida at anak sa labas na dinala mo sa bahay. Noong galit ako ay nawala na. Ji Wenqin, kung hindi ka babalik, ang pulseras ng iyong ina at ang mga relikyang iyon, sinunog ko lahat para walang bakas siyang maiwan. Matapos akong i-blackmail gamit ang mga gamit ng aking ina sa loob ng maraming taon, ang sama ng loob ko sa pamilya G panahon na para ayusin ito. Sige, bababalik ako agad, nagpaparada. Ipapasama kita sa assistant ko para maihatid ka muna. Babalik ako pagkatapos kong tapusin ang mga bagay-bagay. Sasama ako sa iyo. Harapin natin ito ng magkasama. Hindi mapakali at mabait sina Jilly at Zhang Ping. Natatakot ako na baka mapahamak ka kung mag-isa kang pupunta. Ang matagal ng mga utang ng aking ina at ng pamilya G ay dapat nang ayusin. Ang maduming nakaraan ng pamilya G, ayokong malaman mo. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad pagkatapos ko. Bukod pa riyan, kaya naman tanggapin ng mga magulang mo kami. Ang pag-aalala mo ay medyo sobra, pero kung mangahas ang pamilya G na apihin ka, kung mangahas silang apihin ka, pupunta ako sa bahay ng pamilya G. Babaliktarin ko ang bahay nila. Chess lang ang alam mong laruin. Tingnan mo kung gaano ka bilang ama. Wala kang pakialam sa anak mong babae. Malaki na ang anak mong babae. Bakit sobra kang nag-aalala? Nararamdaman ko lang na may mali. Sina Tangtang at Wenqin ay malinaw na magkasama, pero parang hindi ko alam ang pagkakakilanlan ng kabila at kinansila pa nila ang kasal. Hoy Wencheng, sabihin mo sa akin, anong mga laro ang ginagawa ninyong mga kabataan? Ano pang dapat hulaan? Tiyak na si Zhang Ping at ang kanyang ina ang nagdudulot ng gulo. Ipapaliwanag ko sa kanila pagdating ng panahon. Hindi malinaw. Pasensya na talaga. Kailangang bumalik si Gigi sa kumpanya para asikasuhin ang isang bagay. Hayaan mo munang ihatid ko si Wenran pa uwi. Ang yabang niya. Akala mo ba ako ang nag-imbita sa kanya? Wencheng. Kung ganon, ikaw ay. Pasensya na. Nagsinungaling ako sa iyo. Sa totoo lang, hindi ako si Wenran. Ako si Wentang. Kaya, ikaw pala ang panganay na anak ng pamilya Wen, si Wen Tang. Itong si Wenran ay si Wen Tang pala, ang panganay na dalaga ng pamilya Wen. Hindi, kailangan kong sabihin agad kay Gigi. Ang numerong iyong dinyal ay pansamantalang hindi magamit. Kumusta? Sagutin mo ang telepono. Ang user ay pansamantalang hindi magamit. Kumusta? Sagutin mo ang tawag. Ang bagay na ito, hindi ako makapagdesisyon. Sagutin mo ang telepono. Naku, tiyak na naabutan. Ang bitag ni na Jilly at Zhang Ping. Kaya, hindi ba nasa malaking panganib si G ngayon? Ji Wenqin, tingnan mo ang ginawa mo. Sinusubukan mo bang patayin ang ating pamilyang Ji? Sabihin mo, bakit mo ako tinawag? Ano ang problema? Kuya, tingnan mo kung gaano kagalit sa tatay ko. Sabihin mo na ayaw mo sa panganay na babae ng pamilyang Wen, kalimutan mo na. Pero may relasyon ka sa isang lalaki. Lumaki ka bang walang ina? At medyo may sakit ka sa pag-iisip, maghanap ako ng 2 psychiatrist para sa iyo. Jilly, paano mo kayang kausapin ang iyong kuya? Nanay, kung malaman ito ng iba, paano ko maaamin na siya ang aking kuya? Kung buhay pa ang nanay mo, sa tingin ko, kalahating galit na ako sa iyo. Paano mo nagawang tumitig? Tama si Jilly, ikaw, at ang inang maagang namatay ay parehong pabigat. Dapat matagal na akong nagpa-DNA test para malaman kung anak kita o bastardo na ipinanganak ng iyong ina sa labas. Maliit na mabangis na hayop. Pakawalan mo ang anak ko. Baliktad. Papatayin kita. Pinalo ng anak ang ama. Tulong! Ibigay mo sa akin ang pulseras ng nanay ko. Kung hindi, sinakal ko siya. Asawa, ibigay mo na sa kanya agad. Si. Anak.
Gino? Ikulong ang masamang taong ito sa madilim na silid para mag-isip. Tatawagan ko na ang pamilya Wen. Bukas, ikakasal na sila. Kahit gapusin natin siya, ilagay din ang suwail na ito. Gapusin ako para sa kasal. Hindi natin hahayaang sirain niya ang pamilya G natin. Nanay! Tangtang, kung ikaw ay pakakasal kay Ji Wenkin, gusto mo ba? Ikaw, bata, bakit ka excited? Oo, gusto ko. Pero nanay, hindi ba masyado pang maaga? Hindi masyadong maaga. Matulog ka na agad. Kami at ang pamilya G ay nag-ayos ng walang pahintulot. Magpapakasal sina Tangtang at Wenkin bukas. Hindi ba masyadong masama? Dahil sa personalidad ni Tangtang, hindi siya basta-basta susuko. Ginagawa ko lang ito para sa kabutihan nila. Ang stepmother ni Wenchin. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa likod. Bakit hindi natin gamitin ang pagkakataong ito para sila ay magpakasal agad, para maiwasan ang mga komplikasyon sa hinaharap? Nasaan ako? Binibini, gising ka na. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako binihis ng ganito? Binibini, ngayon ikaw at ang panganay na anak ng pamilya G, ang panganay na binata ng pamilya G. Nakalimutan mo ba? Inakit nila ako pa uwi. Gusto lang nila akong pakasalan ng panganay na binata ng pamilya G. Gusto kong tumakbo ulit doon. Wencheng, ang boring mo. Uy, umalis ka dyan. Ayaw kong mag-asawa. Ang sama mo. Akala mo ba mapipigilan mo ako ng ganito? Ji Wenchin, sinabi ni tatay na, pagkatapos mong pakasalan ang pamilya Wen at ibigay mo sa akin ang mana ng kumpanya, ang iyong ina ay nagsumikap ng husto ang kumpanya, lahat ay magiging akin. Kung kasalman o kumpanya, hindi sa pamilya G ang magdesisyon. Hindi ganoon kadaling umalis. Miss, huwag kang tumakbo. Miss, teka muna. Miss, teka. Magmaneho ka. Huwag tumakbo. Bumalik ka agad. Huwag tumakbo. Ikaw ang panganay na binatang Panginoon ng pamilyang G. 2 pasahero. Saan kayo pupunta? Pumunta sa Four Seasons Hotel. Manahimik ka, Alice. May pera ka ba? Tara na, driver. Anong ginagawa mo, Ji Wenchin? Ji Wenchin, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Mr. G, buti na lang okay ka. Pakawalan mo ako. Si Wenran, na ito ang panganay na ginang ng pamilyang Wen. Ang fiancé mo. Mukhang alam na ni Mr. G. Miss Wen, ipagdasal mo ang sarili mo. Ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo. Bakit mo ako niloko? Bakit ka lumapit sa akin matapos tumakas sa kasal? Ano ang layunin mo? Hindi ko inaasahan na ang pinakaayaw kong fiancé ay si Ji Wenkin pala. Mukhang ang taong nakipaghiwalay sa akin noong nakaraan ay sinadya rin ni Ji Wenkin. Sino ang lumapit sa iyo ng sadya? Sinabi ko na sa iyo babae ako. Ikaw mismo ay hindi naniniwala. Hindi ko alam. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya G. Hindi ako sinaktan ni Wentang. Maari bang lahat ito ay nagkataon lang? Miss Wen? Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin kung bakit ka 2 beses tumakas. Bakit ayaw mong pakasalan ako? Master G, 3 taon na ang nakalipas. Nakita ko mismo ang kaibigan mo at ginamit ang iyong kapangyarihan.
para mang-api ng mga lalaki at babae. At nagbanta pa na isasama ako. Okay, makikita ko ngayon kung paano mo ako haharapin. Kaya pala noong narinig ko na ako ang panganay na anak ng pamilya G, para kang paputok. May ganito pala tayong sama ng loob. Mukhang talagang itinadhana tayo. Ji Wenchin, gumagamit ka pa ba ng mga bodyguard? Ikaw ang sadyang lumapit sa akin. Pakawalan mo ako. Magpapalit ako ng damit at lalabanan kita ulit. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako naaakit sa ganda. 3 taon akong nasa ibang bansa. Mukhang sina Jiangping at Jili ay pinagdudahan ako. Talagang pinaghirapan nila. Ano ang sinabi mo? Itong si Jilly. Hindi ko siya pakakawalan. Hindi pa huli ang lahat. Para bumalik ngayon. Magpakasal na ba tayo? Fiancé? Masyado itong mabilis. Hindi pa ako handa. Dahan-dahan lang nating gawin ang proseso. Sige, kung malaman ng iba na kasama mo ako, makakaapekto ito sa iyo at sa pamilya Wen. Pero ayaw ko munang umuwi. Kung malaman ng nanay ko na tumakas ako sa kasal, hindi na niya ako pakakawalan. Sige, isasama kita pa uwi mamaya. Itong si Wenran, mukha siyang gwapong binata. Paano siya naging mapapangasawa ng CEO? Ihatid si Miss Wentang pa uwi. Mr. G, hindi ko alam. Saan nalaman ni Jilly ang tungkol sa kasintahan mo sa huling party ay si Miss Wentang. Siguro, naakit siya sa kagandahan ni Miss Wentang. Hayaan si Zhang Ping dalhin siya sa pamilya Wen para manligaw. Sinabi niya na dahil tumakas kayo, kaya niyang panagutan ng lahat. Na Ano ang sinabi ng pamilya Wen? tinanggihan siya ni Mrs. Wen. Pero sa tingin ko, hindi natin pwedeng pauwiin si Miss Wentang ngayon. Dahil kay Jilly, tiyak na hindi ito papayag. Araw-araw siyang manggugulo sa kanya. Tama. Mahirap garantiyaan na si Jilly ay gagawa ng masamang paraan para saktan ako. Iwan mo lang ako dito. Magiging bodyguard mo pa rin ako. At sisiguraduhin kong walang makakaalam. Oy, Guro G, narinig ko na pumunta ka sa bahay ni Wen para manligaw at tinanggihan ka. Parehas lang tayo. Mas gugustuhin niyang kanselahin ang kasalan para sa ibang lalaki kaysa piliin ka. Bitawan mo, baliw ka. Bakit hindi na lang tayo magsama hanggat hindi niya inaagaw ang ari-arian? Lahat ng nasa pamilya G ay atin na. Ji Wenchin, ikaw ang unang nagkamali sa akin. Dinala na ito ng batang master. Nanay, anong problema? Alam mo pa pala na ako ang nanay mo. kumusta tita? Ako si G, Wen, Chin. Tita, huwag kayong mag-alala. Maayos naman siya sa akin. G, ikaw pala. Sige, sige, magkasama kayo. Nawala ang alalahanin ko. Huwag kang mag-alala, Miss Su. Nakuha ko na ang mga litratong gusto mo. Ginoong G, may mali. Si Jilly ay nagdaraos ng pulong balitaan. Sinasabi na ang matandang lalaki ay mag-aanunsyo ng tagapagmana. Gusto nilang harapin ang ari-arian ng aking ina. Depende kung may kwalifikasyon sila. Ginoong G, natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali sa pagkakataong ito. Si Gili ay nakahanap ng buntis na babae. Nagpapanggap bilang kasintahan ni Wenran. Sinasabi na sinira mo ang mga pamilya ng iba. Ngayon ang presyo ng stock ng kumpanya ay bumagsak ng malaki. Ang kumpanya at ang villa. Sa ibaba ang kumpanya at villa. Ang mga pamamaraan ni Jilly ay talagang mabagsik. Hindi ko alam kung ano ang ginamit nila para takutin si Mengting. Para siya ay magsinungaling sa ilalim ng panunumpa. Baliktad. Hindi lamang siya tumakas sa kasal, nalantad din siya sa iskandalong ito. Bumagsak ang presyo ng bahagi ng pamilyang G. Hindi ko siya papatayin kapag bumalik siya. Mahal, kumalma ka. Bakit hindi mo hayaang si Jilly ang magmana ng pamilyang G? Pagkatapos, idedeklara natin, ang ating pamilyang G ay pumutol ng ugnayan kay Ji Wenchin. Iwanan si Ji Wenchin mag-isa dalhin ang iskandalo mag-isa. Hindi ba natin maililigtas? Nawala na ba ang pamilyang G? Ilang reporter lang ang gustong manood sa akin. Ikaw si Wenran. Ako ang ama ni Ji Wenchin. Gusto kitang kausapin. Sumakay ka sa kotse.
Mr. G, pumunta ka sa akin ngayon. Anong problema? Iwanan mo si Wenqin. Si Wenqin ay dapat pakasalan ang panganay na anak na babae ng pamilya Wen. Sige, gusto mong ibenta ang iyong anak para sa kooperasyon. Mr. G, pumunta ka sa akin ngayon. Bilang isang ama, nag-aalala na niloloko ko ang kanyang anak o bilang presidente ng G's upang mabawi ang mga pagkalugi ng kumpanya. Paano ka nangahas magtanong sa akin? Ang iyong walang hiya na pag-uugali. Anong kwalifikasyon ang mayroon ka para magtanong sa akin? Alam mo ba dahil sa iyo, magkano ang pera na nawala ng aking pamilya G? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, para sa isang mababang uri na tulad mo. Kahit magtrabaho ka sa buong buhay mo, hindi mo kayang bayaran kahit magsikap ka. Ngayon, nang makilala ko si Mr. G, naunawaan ko lang. Si G Lee ay walang pinag-aralan. Namana. Tinatawag mo akong plebian? Naalala ko, noong hindi ka pa kasal sa ina ni Wenqin. Malamang na isa kang mababang tao. Paano mo ako kakausapin ng ganyan? Mr. G, sabihin mo lang sa akin, bakit mo ginawa ang malaking gulo para hanapin ako ngayon? Ano ang iyong layunin? Ha ha ha, kayong mga tao. Alam ko, hindi ba tungkol lang iyan sa pera? 30 milyon sa card na ito, hanggat sasabihin mo sa press conference bukas. Ikaw ang unang nang-akit kay Wenqin. Si Wenqin ay laging nagmamahal, ay si Miss Wen. Ang pera ay iyo. Si Mr. G ay humiling sa akin na pasanin ang sisihan para sa buong pamilya G. Magandang plano iyan. Kung hindi ka sumasang-ayon sa akin, marami akong paraan para gawin ka sa mundong ito. Si Wenqin ay aking kasintahan. Gusto mo akong gamitin para siraan si Ji Wenqin. Hayaan si Ji Wenqin na mag-isa na asikasuhin ang lahat. Kailangan mong magbayad ng malaking halaga. Si Wenqin ang aking mahal kaya kailangan ko ng mas maraming pera. Magkano ang gusto mo? 80 milyon. Wala kahit isang sentimo na mas mababa. Kailangan kong makita ang pera bukas. Kung hindi, walang paraan na pupunta ako sa press conference. Ililipat ang pera sa card mo ngayon. Pagkatapos ng bukas, dapat umalis ka na sa Shanghai City. Kung dahil sa'yo, anong problema sa kooperasyon ng pamilya G at Wen? Ipinapangako kong gagawing mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Sige, dahil sina Ji Lee at Suning ay nagpakahirap naghanda ng ganyang magandang palabas, makikipaglaro ako sa inyo. Narinig ko na ang press conference ngayon, isa ay para sabihin ang pag-iibigan ng panganay na anak ng pamilya G, at ang isa ay para ipahayag na ang pangalawang anak ng pamilya G ang magiging tagapagmana at makukuha lahat ng ari-arian ng pamilya. Tiyak na makakaapekto ito sa kooperasyon ng pamilya G at Wen. Sa tingin ko ang panganay na anak ng pamilya G, tiyak na mawawala sa kanya ang mana. Kuya, hindi ko inaasahan na gagawin mo ang ganyan. Lakas ng loob mong pumunta ngayon. Tumahimik ka. Ang kuya mo ay nalilito lang saglit. Nagpapalala ng sitwasyon, maantala ang kooperasyon ng dalawang pamilya. Titingnan ko kung paano kitang haharapin. Hindi pwede. Kung talagang pakasalan ni Ji Wenqin ang panganay na anak na babae ng pamilya Wen sa tulong ng pamilya Wen, mahirap para sa akin na kunin ang ari-arian ng pamilya. Lahat, ngayon, ako si G, ay magdaraos ng press conference. Pangunahin upang linawin sa lahat tungkol sa balitang kumakalat online, ang balitang sina Ji Wenqin at ang bodyguard ay nag-iibigan. Gusto kong sabihin sa inyo nang malinaw na ito ay ganap na hindi totoo. Bukod pa rito, tungkol kay Wenqin, ang kasal sa panganay na anak na babae ng pamilya Wen ay magpapatuloy ayon sa orihinal na plano. Susunod, ipapahayag ko ang tagapagmana ng aming G Group ay ang aking pangalawang anak, si Ji Lee. Teka, Ito si Wen Ran, hindi pa oras niya para magpakita. Ikaw ba si Wen Ran? Ang mga kamakailang chismis online, ang usapin sa pagitan mo at ng panganay na anak ng pamilya G. Totoo ba ito? ako si Wenran. At si Ji Wenqin ay magkasintahan. Bakit nakatayo ka pa riyan? Huwag mo siyang hilahin para sa akin. Bakit ka nandito? Ji Wenqin, nandito ako para iligtas ka. Ako at si Ji Wenqin ay ang tanging magkasintahan ng isa't isa. Wala akong buntis na kasintahan. Isang buntis na kasintahan. Ang negosyo ng pamilya G ito ay iniwan lahat ng ina ni Ji Wenqin. Ang ari-arian ng pamilya G ay hindi dapat mamana ng isang bastard. Wen Ran,
Nagsisinungaling ka, isa kang gago na nag-iiwan ng kanyang kasintahan. Dati ito ang mukha ng pamilya G at ang kuya. Ayaw kitang ilantad. Ngayon, hindi ko kayo pwedeng hayaang ikaw at si kuya gumawa ng mga bagay na walang konsensya. Babalaan kita. Kung may iba kang iniisip at makakaapekto sa aking plano, alam mo ang mga kahihinatnan. Ako si Meng Ting. Ako ang fiancé ni Wen Ran. Si Master G ang nang-aapi sa iba. Ang tatay na nagnakaw ng sanggol sa aking sinapupunan. Mangyaring tulungan kami. Wenran, ano pa ang sasabihin mo? Kahit na ang kuya ay mahilig sa lalaki, ngayon sinisira na niya ang mga pamilya ng iba. Paano makakapagmana ang ganyang tao sa pamilyang G? Pinalayas mula sa pamilyang G. Pinalayas mula sa pamilyang G. Pinalayas mula sa pamilyang G. Palayasin mula sa pamilyang G. Yi Venkin, pinahiya mo ang aking pamilyang G. Sasabihin ko sa iyo, ang ari-arian ng pamilyang G. Hindi ako mag-iiwan sa iyo ng kahit isang piso. Ako. Kabaligtaran iyan. Ito ay labis na nakakagalit. Wenran, anong oras na ngayon? Nakakatawa ka pa. Ang bata sa sinapupunan ni Meng Ting, hindi maaaring sa akin iyon. Si Wenran ay walang hiya. Hindi lang ginawa mong buntis ang isang tao. Sa tingin ko ikaw ay isang lalaking ayaw managot. Bastardo. Basura. Dahil babae ako. Jilly, Suning, ngayon, ano pa ang masasabi mo? Wala kang kwenta. Ano ang sasabihin ko, Kuya Wenkin? Paano ka naman nabighani sa isang lalaki? Nabighani na orihinal. Kaya, babae ka pala. Kung lalaki ako, ang iyong sabuatan sana ay nagtagumpay. Babae ka. Nagpapanggap na lalaking security guard sa tabi ni Kuya Wenkin para lang akitin si Kuya Wenkin. Hindi na sana kita pinanatili. Gusto mo akong awayin? Wala kang lakas. Wenran, babae ka talaga. Kung ayaw mo, lalaganap ang iyong mga larawan, sabihin mo lang ito. Ikaw lang ang nagplano. Marinig mo. Ha, ang nangyari ngayon ay hindi pagkakaunawaan. Nalinlang din ako ng babaeng ito. Oo. Dahil hindi pagkakaunawaan ito, magpapatuloy ang press conference. G, kung ito ay hindi pagkakaunawaan, kung gayon dapat bang manahin ni Master G ang pag-aari ng pamilya? G Wenchin Humph, kahit nasa reputasyon ng pamilya G, ang pagpupumilit na makasama ang babaeng ito na hindi kilala. Magkasama, paano ako magiging panatag? Hindi ko siya mapagkakatiwalaan na mamahala sa pamilya G sa mga kamay ng taong walang utang na loob. Mayroon ba siyang nakatagong plano? Kaya ipinapahayag ko na ang pamilya G ay mamamana ni Jilly. Teka, si G ay talagang mabuting ama. Pinatay ang unang asawa at inaagaw ang pag-aari ng kanyang dating asawa. Iniwan si Ji Wenchin sa ibang bansa. Sa sandaling umuwi si Wenchin, kasal para sa kooperasyon, para bigyang daan ang iyong anak sa labas. Ikaw ay isang butil ng abakus. Lahat ay tumama sa aking mukha. Ikaw ay isang walang pinag-aralang asong babae. Anong kwalifikasyon mo para pangasiwaan ang mga gawain ng pamilya G? Security guard. Kunin siya at ilabas dito. Wenran, ano ang ipinagmamalaki mo? Isa ka lang kabit na sumisira ng pamilya ng iba. Kabit lang. Anong tapang mo para magsalita ng walang katuturan dito? Miss Su, hindi ko alam na si Ji Wenchin ay may kasintahan, pero paulit-ulit mo siyang inistorbo. Kung may gustong gamitin ang aking pagkakakilanlan bilang dahilan para alisin si Ji Wenchin, sama na mali kayo. Dahil ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Wen, Wentang, ang kasintahan ni Ji Wenchin. Tingnan mo yung mukha mong malandi. Kung ikaw ang panganay na anak ng pamilya Wen, ako, si Susuning, ay aakyat palabas dito ngayon. Ji Wenchin, tingnan mo ang babaeng hinahanap mo. Siya ay mayabang at nagsinungaling pa na siya ang panganay na anak ng pamilya Wen. Ama, sa tingin ko, ito ay utos ng aking kuya. Ang babaeng ito ay nagsisinungaling. Gusto niyang makipag-agawan sa aming ari-arian. Security, hilahin mo silang dalawa, palabas dito. Hindi ba ito si Miss Wen? Mr. Wen? Miss Wen? Sabi niya siya ang panganay mong anak.
Hindi ba ito nakakasira ng reputasyon ng pamilya mo? Dapat mo silang parusahan ng mahigpit. Wentang, tama na ang paglalaro. Sumama ka sa akin pa uwi. Wencheng, kailangan mong makita ito ng malinaw. Siya talaga si Tangtang. Eksakto. Dahil hindi mo gusto ang anak ni Wen, hindi mo na kailangang isaalang-alang ang kooperasyon. Wencheng, tingnan mo ang sinabi mo. Tito, kanina, nanlalabo ang paningin ko. Hindi ko nakilala si Tangtang. Kung hindi, paano mo siya gaganyanin? Lahat ito ay inutos ni na Suning at Jilly pina-frame nila ako kay Master G. Hayop ka! Tama na, tigil na. Wencheng ngayon, inanunsyo ng pamilya G ang tagapagmana. Ito ay usapang pamilya. Sa palagay ko, ang pamilya Wen ninyo ay walang karapatang makialam, di ba? Mr. G, sino ang tagapagmana ngayon? Yiven Kin. Hindi lang ako dinidisrespect bilang ama, kundi pati mga kapatid niya ay wala siyang pakialam. Kaya nagdesisyon ako na ibigay ang pamilya G kay Jilly. Dahil gumawa si Jilly ng ganitong kahiyahiyang bagay ngayon, si Mr. G ay hindi natatakot na mawalan ng mukha. Ngayon, ako ang namamahala sa pamilya G. Hahayaan ko si Jilly na magmana. Sino ang maglalakas loob na tumutol? Sa tingin ko nga, natatakot akong wala kang kwalifikasyon. Ayon sa huling habilin ni Miss Shen Qing, lahat ng shares ng G ay lahat ay mamamana ni Mr. Shen Wenchin. Yiven Kin. Imposible. Siguradong peke iyan. Sa lab ng 3 araw, lahat ng industriya ng pamilya Jin ay ililipat sa pangalan mo. Third Master? Paano naging third master si Ji Wenchin? Wen Kin. Ikaw ang ikatlong amo. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ji Wenchin, ikaw na nga ang ikatlong amo. Marami ka ng industriya. Bakit mo ako kinakalaban? Ang ari-arian ng pamilyang G. At ang ari-arian ng aking ina. Hindi mo karapat-dapat na hawakan. Hoy, paano mo nakuha ang testamento? Kung alam mo na ito ng maaga, paano magpapakita ng kapangyarihan si Miss Wen? Pero sa tingin ko, ang bagay na ito ay hindi madaling malutas. Mag-ingat kay Jilly. Ang aso ay tumatalon sa pader. Mauna na tayo. Ginoong G. Saan mo dinadala ang kapatid ko? Sumama ka sa akin. Si Wentang ay ikaw. Kung hindi dahil sa bigla mong pagpapakita, Ji Wenchin, itong mabangis na nilalang na ito ay dapat nang yapakan ng aking mga paa. Pinakawalan mo siya? Huwag kang pumunta. Ji Wenchin, ayaw mong gumaan ang pakiramdam ko, hindi ka gagaling. Hindi. Ikatlong guro, sapat na ba ang pagtatago mo? Kung alam ko lang na aabot ka sa puntong ito, dapat pinatay na kita agad. Gilly, hindi mo ba ako kinamumuhian? Labanan mo ako. Huwag kang pumunta rito. Lumayo ka sa akin. Sabihin mo sa akin, papayag ako sa anumang kondisyon na hingin mo. Hanggat pakakawalan mo siya. At pipirmahan mo ang kasunduan ng paglipat ng bahagi ng kumpanya. O papatayin ko siya agad. Gilly, kahit pirmahan ko ang kontrata, hindi ka makakatakas. Wala kang pakialam. Kung gusto mong iligtas ang babaeng mahal mo, pirmahan mo na ito ngayon. Lahat ay akin. Ji Wenchin, patayin mo ako. Mag-ingat ka. Tangtang, okay ka lang ba?
Yi Venkin. Ako ang nakababata mong kapatid. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pakakawalan ng tatay ko. Nakapirma na ang kontrata ng paglipat. Wala nang silbi ang magsalita ngayon. Sige, kapag nagsilbi ka ng iyong sentensya, saka ka nalalabas at magpapatuloy sa pagmamana ng pamilyang G. Dalhin siya sa presinto. Ako ang batang Panginoon ng pamilyang G. Ayaw kong makulong. Pakawalan mo ako. Wentang. Tingnan natin kung maglakas loob ka pang maging bayani sa susunod. Tatawagin ko ang doktor para palitan ang gamot mo. Si. Bakit ka nagbalik ng napakabilis?